Isang binatang maagang namulat sa kahirapan ng buhay, lumaki sa gitna ng nakakabinging dagundong ng mga tren at araw-araw na hinahamon ang kapahamakan at siya ay si Danny. Sabi nga nila, ang buhay ay parang sugal at para kay Danny, isa itong larong matagal na niyang tinanggap. Isinusugal niya ang sariling kapalaran sa bawat pustahan saan man at anuman ang nakataya, malas man o swerte ang kahihinatnan. Ngunit sa likod ng kanyang mga siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng isang makapangyarihang tao, si Juan Carlos. Tungkulin ni Danny ang kolektahin ng lahat ng kinikitang pera mula sa mga pasugalan ng kanyang amo at isumite ito. Dahil sa kanyang pagiging tapat, siya ang naging paborito, isang katangiang ikinaiinis ng kanyang mga kasamahan, lalo na ni Berto na siyang nakatalaga naman sa mga kasino. Ngunit magbabago ang katapatan ni Danny sa kanyang amo nang makilala niya si Bea, isang dalagang lumaki sa Amerika subalit may kasintahan na ito. Kaya tamang pasikat na lamang si Danny. Bagay na agad napansin ng taglay niyang kagwapuhan at sa husay niya sa pagpasok ng bola sa butas gamit ang tako ng bilyar, isang galing na kayang makasyok ng 9 na buwan ang sino mang tamaan. Na bad trip ang boyfriend ng makahalata, nawalan ng focus sa laro at natalo at nauwi sa gulo. Hindi naman nagpadala si Danny sa inis at mahinahong ibinalik niya kay Bea ang perang ibinayad sa kanya. Dahil sa taglay na karisma ni Bea na hindi na mawawala sa alaala ni Danny, pumasok siya sa mundo ng kasino. Isang eksena na halos ikinagulat ni Berto dahil sa sobrang hindi makapaniwala. Sumunod na eksena, natalo at naubusan na ng pera si Bea dahil sa malas. Dito nagkaroon ng chance si Danny upang ipagpatuloy ang laban sa pwesto ni Bea. Sa kabutihang palad, sinuwerte siya. Pinasalamatan niya si Bea at hiniling na wag na siyang aalis o tatayo sa kinauupuan niya dahil siya raw ang swerte nito. Mula rito, nagpatuloy ang panalo ni Danny at si Bea ay nahawa rin sa kaligayahang dulot ng tagumpay ng binata at matapos ang laro, sumama ito sa kanya at nagbakbakan ng dalawa. Kinabukasan, magkasama na naman sina Danny at Bea. Sa pagkakataong ito, bumuo sila ng isang plano. Magsanib puwersa sila para muling sumabak sa kasino. Kakailanganin nila ang malaking halaga kaya ibinenta ni Bea ang ilan sa kanyang alahas. Habang si Danny naman ay gagamit ng pera mula sa mga koleksyon ng kanyang amo. Pinaalalahanan siya ng kaibigang si Jacob na huwag papakialaman ng mga koleksyon dahil siguradong ikakapahamak niya ito. Ngunit desidido na si Danny sa kanilang plano. Ngunit sa kasamaang palad, natalo sila at unti-unting naubos ang kanilang pera. Sumuko na si Bea, ngunit nagpupumilit si Danny na bumawi dahil sa pagkatalong iyon ay buhay na niya ang nakataya. Kinailangan nilang kunin ang serbisyo ni Berto kapalit ang kotse ni Bea, ngunit nagpatuloy pa rin ang kamalasan ng dalawa at ang hangarin ni Danny na makabawi ay hindi na natupad. Dahil sa pagkakasangla ng kotse ni Bea at sa takot sa mahigpit niyang tiyahin, napilitan siyang sumama muna kay Danny at sa unang pagkakataon nasilayan niya ang mundong ginagalawan ng binata. Sa bahay ni Jacob sila tumuloy upang humingi ng tulong at makautang. Ngulit kapos din ito. Mas lalo pang tumindi ang problema nang ipaalam na kung hindi nila matutubos ang kotse sa loob ng 1 linggo, tiyak na ibebenta ito ni Berto. Dahil dito, napilitan si Bea na magsinungaling na nabangga ang kanyang kotse upang makahingi ng pera. Hindi rin nakatanggi ang kanyang matalik na kaibigan at pinautang siya para pantubos ng kanyang kotse. At si Danny naman ay gumawa ng sariling diskarte, handang isakripisyo ang lahat para lamang matulungan si Bea. Habang tinutubos ni Bea ang kanyang sasakyan kay Berto, nagkaaberya dahil sa sobrang taas ng interes na ipinataw nito. Kinulang ang pera ni Bea, ngunit dumating si Juan Carlos at pinahupa ang hindi pagkakaunawaan ng dalawa. Lihim na napangisi si Berto sa naging asal ng kanyang amo. Batid na niya ang dahilan. Malinaw na may interes si Juan Carlos kay Bea, lalo na nang halikan pa nito ang kamay ng dalaga bago sila maghiwalay. Sa sandaling iyon, tuluyan ng inamin ni Juan Carlos ang paghanga niya sa taglay na ganda ni Bea. Ngulit sinabi ni Berto na naunahan na siya ng kanyang bata. Ilang araw ding hindi nagpakita si Bea kay Danny. Malinaw na naguguluhan
Dagulan. Pinag-iisipan kung itutuloy pa ba ang namamagitan sa kanilang dalawa. Ngunit isang araw, bigla na lamang siyang lumitaw sa lugar ni Danny. Sinundan ng mga sigawan ng mga tao roon at nauwi sila sa matinding bardagulan. Hanggang isang araw, napansin ni Juan Carlos ang pagbagsak ng kita ng kanyang mga negosyo at dito niya natuklasang si Danny ang may kagagawan. Hindi na malaya ni Danny na may binubuong plano na palalaban sa kanya ang kanyang amo. Dumating ang araw na wala na siyang takas sa dami ng tauhan ni Juan Carlos. Ngunit himalang nakaligtas siya nang dumaan ang dalawang pulis at nagtago muna siya sa mga kakilala. Kinakabahan si Jacob sa susunod na hakbang ng kanilang amo at tiniyak niyang hinding-hindi titigil ang mga ito hanggat hindi nila nahuhuli si Danny. Dahil sa takot nilang harapin ang makapangyarihang grupo ni Juan Carlos, napagpasyahan nilang humingi ng tulong sa dating tagapamahala na dati nilang kinikilalang amo. Kung hindi lamang dahil sa pag-agaw ni Juan Carlos sa kanyang posisyon noon, malamang hanggang ngayon ay siya pa rin ang nasa posisyon ng kapangyarihan sa kanila at siya pa rin ang kanilang sinusunod na leader. Siya si Tanda kung siya ay tawagin at matiwasay silang sinalubong at tinanggap, lalo na ang kanyang mga tauhan. Dahil kilanang kilala na siya ni Tanda, batid nitong naaagrabyado siya sa pamumuno ni Juan Carlos at ito ang dahilan kung bakit bumisita siya sa kanya. Hindi naman ipinagkait ni Tanda ang hinihinging tulong ni Danny kaya't napagkasunduan ang kanilang paglusob kinabukasan. Sa kabila ng paulit-ulit na pagmamakaawa ni Bea na sumama, hindi siya pinayagan ni Danny dahil sa panganib ng kanilang gagawin at sa takot na may masamang mangyari sa kanya. Hindi na nagpumilit pa si Bea kaya't napilitan siyang tanggapin ang desisyon ni Danny. Kaya pinagluto at pinakain na lang siya nito ng masarap at malinamnam niyang tahong bilang pabaon. Ngunit may masamang mangyayari kay Jacob. Ipinag-utos na pala ni Juan Carlos sa kanyang mga tauhan na iligpit na ito. Agad namang nalaman ito ni Danny at ang nangyari sa kanyang kaibigan ay nagpasiklab ng matinding galit sa kanya. Sumunod nilang ginawa ang sabay-sabay na pagpunta sa lahat ng teritoryo ni Juan Carlos. Isa-isang nilusob ang mga lugar na kanyang kontrolado. Kinuha ang lahat ng nakatagong pera at mariing binalaan ng mga tao roon na itigil na ang kanilang mga kalokohan at iligal na gawain. Ngunit habang abala sila sa pagwasak sa mga negosyo at impluensya ni Juan Carlos, hindi nila namalayan na nagkakaroon na pala ng engkwentro sa kabilang panig. Dahil sa biglaang paglusob ng grupo ni Juan Carlos, nadamay si Tanda at ang iba pa at sa kasamaang palad ay nadakip si Bea. Sa puntong ito, si Bea ang direktang haharap sa bangis ng ganting hakbang ni Juan Carlos. Ngunit dahil gustong-gusto mapasok ni Kalbo ang kuweba ng mga manubo, sasabihan niya si Bea na gusto nitong pasukin ang kanyang Wonderland. Samantala, hawak na ng grupo ni Danny si Berto at matapos nila itong pakantahin, tuluyan na rin nila itong ililigpit. Layunin nilang mailigtas at mabawi si Bea mula sa kamay ni Juan Carlos. Ngunit hindi ito naging madali dahil sa lakas ng kanyang puwersa na nauwi sa isang madugong labanan ng magkabilang panig. Sa huli, taming sina Juan Carlos at Danny na lamang ang natira. Nagdagisan ng galing at lakas. Ngunit sa huli, wala sa kanila ang nakaligtas. Wala nang nagawa pa si Bea kundi saksihan ang pagkawala ni Danny at tanggapin ang malupit na katotohanan. Ngunit kahit wala na si Danny, ang lahat ng alaala nila ni Bea, ang mga tawa, laban at sandali ay mananatili sa puso ng dalaga. Sa pag-alis ni Bea pabalik sa Amerika, dala niya si Danny sa kanyang puso. Hindi lang alaala, kundi ang lahat ng pangarap at aral na magpapatuloy magpakailanman.